Iniulat na pinasabog umano ng Japanese Coast Guard ang 7 Chinese fishing vessel na nahuli noong nakaraang taon at sinabi ng ginawa nilang aksyon ay isa umanong mensahe para sa mga bansang iligal na manghihimasok sa kanilang teritoryo. Sinabi sa report na mayroon umanong mahigit sa 20 Chinese fishing vessel ang nahuli ng Japanese Coast Guard sa nakalipas na 5 taon at wala umano silang balak na isauli ito sa mainland China. Agad namang binatikos ng tagapagsalita ng Foreign Ministry ng China na si Mao Ning ang ginawang aksyon ng gobyerno ng Japan at sinabi na wala umanong karapatan ang Tokyo na galawin ang mga fishing vessel nito dahil nag-ooperate sila sa loob ng karagatan ng China. Ngunit iginiit ng Japan na ang Senkaku Islands na kilala bilang Diaoyu Islands sa China ay bahagi umano ng kanilang exclusive economic zone at ang presensya ng mga Chinese fishing vessels sa lugar ay iligal. Iniulat ito matapos agresibong nilapitan ng isang Chinese naval helicopter isang Japanese research vessel sa loob mismo ng exclusive economic zone ng Japan sa East China Sea noong nakaraang linggo. Sinabi ng Japanese government sa gobyerno ng komunistang bansa sa pamamagitan ng isang diplomatic channel ng insidenteng ito ay nakakabahala umano at dapat tigilan ng Beijing ang anumang magkahalintulad na aksyon sa hinaharap. Lumipad sa likuran ng Yokomaru ng Fisheries Research and Education Agency ng Japan ang Chinese helicopter at sa isang punto ay lumapit ng humigit kumulang 200 metro mula sa nasabing vessel at nangyari ito sa hilagang kanluran ng Okinawa at pagkatapos ay lumipad ito palayo. Ang Japanese vessel ay nagsagawa ng mga pagsusuri sa loob ng exclusive economic zone ng nasabing bansa na nag-extend ng 370 kilometro mula sa coastline ng Japan na kung saan nangyari ang insidente. Dahil sa pangyayaring ito, isinasaalang-alang ngayon ng Japan na i-relax ang mga requirements sa paggamit ng armas laban sa mga aircraft na lumalabag sa airspace ng bansa sa gitna ng mga katanungan kung paano re-responde ang Tokyo sa isang iligal na panghihimasok. Ang Japanese government ay kasalukuyang pinahihintulutan lamang sa ilalim ng kanilang batas na magsagawa ng mga kinakailangang hakbang o ang paggamit ng armas para sa self-defense o emergency evacuation. Ngunit ngayon ay plano nila itong i-expand upang matiyak ang air traffic safety sa bansa. Samantala sa ibang aspeto naman, iniulat na sinabi umano ng isang Chinese admiral ng People's Liberation Army Navy na hindi umano tatagal ng isang araw ang Pilipinas kung sasalakayin ito ng Chinese military at sinabi na mahina umano ang Armed Forces of the Philippines. Sinabi ng commander ng Chinese Navy na si Admiral Liu Chiping na wala umanong kakayahan ang Philippine military na ipagtanggol ang teritoryo ng Pilipinas at hindi umano pagpapawisan ang Chinese military kung aatakihin nito ang bansa. Sinabi niya na limitado lang ang kakayahan at pwersa ng Armed Forces of the Philippines at mahihirapan itong depensahan ang buong Pilipinas kumpara sa Chinese military na kung saan mayroong mahigit sa 2 milyong aktibong personnel. Idinagdag niya na handa umano ang People's Liberation Army Navy na magsagawa ng aksyon kung ipag-uutos ito ng kanilang presidente na si Xi Jinping at hindi sila magdadalawang isip na gumamit ng isang malakas na puwersa upang mapasuko kaagad ang gobyerno ng Pilipinas. Ngunit duda naman ang mga eksperto sa sinabi ng Chinese Admiral dahil alam umano ni President Xi Jinping na mahihirapan ang kanilang bansa dahil sa Defense Treaty sa pagitan ng Estados Unidos at Pilipinas.
Naniniwala naman ang ilang mga analista na malabong magdeklara ng giyera si Chinese President Xi Jinping sa South China Sea o Taiwan Strait dahil alam umano na nasabing Chinese leader na handa ang Estados Unidos at Europa na protektahan ang mga kaalyado nito sa rehiyon. Iniulat ito matapos sinabi ni Senate Deputy Minority Leader Risa Hontiveros na dapat umanong magkaroon ng kapangyarihan ang United Nations General Assembly na pagsabihan ang China na mag-behave. Naglabas ng pahayag si Senator Hontiveros matapos siyang maghain ng isang resolusyon na nag-uudyok sa gobyerno ng Pilipinas na himukin ang United Nations General Assembly na pagsabihan ang komunistang bansa tungkol sa mga ginagawa nitong agresyon laban sa mga Pinoy na mangingisda sa West Philippine Sea. Ipinaliwanag ng senadora na habang ang isang resolusyon ng UNGA ay hindi legally binding, ito ay magkakaroon pa rin ng isang mabigat at malakas na political impact dahil ipapakita nito ang paninindigan ng international community. Sinabi rin niya na isang resolusyon ng UNGA ay may potensyal na hubugin at i-improve ang mga international na pamantayan, magbibigay ng impluensya sa pambansang polisiya at magiging gabay ng iba pang mga organisasyon na nasa ilalim ng United Nations.